بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy, dudugtungan ang pagtatalakay sa aklat ng ating butihing guro si Sheikh Shalih Al Fawzan hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi bilang mukarrar o aklat na ating dinidiscuss, pinapaniwanag sa ating subject na fiqh. Sa huling episode last week, ang pinakahuling paksa po na ating natalakay ay ang paksa hinggil sa mga panuntunan ng adhan at ng iqamah. Ngayon naman sa araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, isang mahalagang paksa po ang ating tatalakayin. No? Isang napakahalagang paksa po na ating tatalakayin at yung mga panuntunan nito at yung mga kondisyon ng salah. Sabi ng ating Sheikh, Babun fi syurut as-salah. Pintuan kabanata hinggil sa mga kondisyon ng salah. So ang salah ay may mga kondisyon ito na dapat isakatuparan, dapat gawin. So binanggit ng ating buting Sheikh sa aklat na ito ang 5 o 6 na kondisyon. At inshallah ta'ala, ididetali natin ang bawat isa sa mga kondisyon ng salah. At sa araw na ito, sa episode na ito, unahin muna natin ang 2 kondisyon. Ito yung dukhulul waqt at satrul aurah. So ibig sabihin bilang pambungan dito, tinalakay ng ating buting Sheikh ng maiksing pagtatalakay ang kahulugan ng tinatawag na shart o shurut. Ang shurut, plural form na ang singular form niya ay shart, na ibig sabihin niya ay kondisyon. So, mahalaga, alam naman natin ang ibig sabihin ng kondisyon, no? Na sabi ng ating Sheikh, halimbawa, sabi ni Sheikh, walis salati syara'itun aw syurutun la tasihhu illa biha idza udimat aw ba'daha lam tasih as-salah. No, sabi natin Sheikh, may mga kondisyon, tunay tandaan daw natin na ang sala ay may mga kondisyon at hindi matatanggap ang sala kung wala ito. Na kung saan kapag hindi maisakatuparan ang mga ito, ang mga kondisyon na ito, o di kaya kahit isa man lang ang maiwan sa mga kondisyon, ay hindi matatanggap ang sala. So yan ang ibig sabihin, no, kahulugan ng tinatawag na shart kondisyon na kailangan mong may sakatuparan. No, kailangan mong gawin na kung saan kahit isa man lang ang maiwan, no, hindi mo maisagawa sa mga kondisyon na nabanggit, ay hindi matatanggap ang iyong sala. Pag nabanggit natin kondisyon 5 o 6, kailangan bago mo isasagawa ang gawain, halimbawa sala, mga kondisyon ng sala, ay kailangan mo may sakatuparan ang mga kondisyon nito. No, so ito ano yung mga kondisyon ng sala? Ito yung paksa natin at isa-isahin natin naway tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at madali niya sa atin ang pag-unawa. No, ngayon sabi ng ating Sheikh, wa minha, no, kabilang o ito yung mga kondisyon ng sala. Awalan dukhulu waqtiha. Ang unang kondisyon, mga kapatid, ng sala ay ang pagpasok ng takdang oras. Pagpasok ng nakatagdang oras. So, ibig sabihin, ang mga sala na inubliga sa atin ni Allah, Salatul Fajr, Salatul Dhuhr, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isha, may mga nakatakdang oras na inilagay dito si Allah subhanahu wa ta'ala na dito ka sa mga oras na ito magsasala. No? Ibig sabihin, Fajr, may nakatagdang oras ng pagpasok at paglabas nito. Ganun din ang Dhuhr, ganun din ang Asar, ganun din ang Maghrib at Isha, no? Na kung saan kapag sinagawa mo ang isa sa mga sala na ito sa oras na hindi nakatagda para dito, hindi magiging tanggap ang iyong sala. Kailangan mong gawin to sa nakatagdang itinakdang oras ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah sa banal na Quran sa Surat An-Nisa,
verse 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na ang sala sa mga nananampalataya ay obligado sa mga itinakdang oras nito. Mashallah. So may mga kitabang mawquta, mga nakatagdang oras para sa mga sala na ito na inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang espesyal mga mananampalataya, aliping mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napagkaisahan ng lahat ng ulama, ijma' na pagkasunduan nila na hindi magiging wasto, magiging tanggap ang sala kung isagawa ito bago pa ang nakatagdang oras. So ijma' ng lahat ng mga scholar na hindi matatanggap ang yung sala kapag isinagawa mo ito sa oras na hindi nakatagda. No, hindi nakatagda. Kaya sinabi din, nabanggit ng ating Sheikh dito, yung sinabi din ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, na sabi niya, as-salatu laha waqtun syaratahu Allahu laha la tasihhu illa bihi. No, ang sala daw ay meron siyang mga nakatagdang oras na ginawang kondisyon ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi matatanggap ang sala ng bawat isa kung hindi ito maisagawa, itong nakatakdang oras nito. No? So ngayon, binanggit din na ating Sheikh dito, no, bilang mga karagdagang kaalaman lang mga kapatid, وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها no في الجملة لهذه الآية ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات, at yung hadith, no, napagkaisahan din ng mga ulama, lahat ng mga ulama napagkaisahan nila sa pagiging kainaman ng pagsasala sa unang pagpasok ng sala, pagsasagawa sa unang nakatagdang oras nito. Anong ibig sabihin nito? Hindi maaari yung tinataakhir, dinidelay yung sala. Bagamat minsan ang oras ng sala ay may palugit na halimbawa 1 oras o di kaya 2 oras, 1 oras kalahati, hindi nangangahulugan na dinidelay mo yung sala, no? Tinataakhir mo. Mamaya matatalakay natin na kabilang to sa mga malalaking kasalanan yung pagtataakhir. No, lalong-lalo na sa mga kalalakihan na obligado sa kanila yung salatul jama'a. Sa mga kababayan, kahit hindi obligado sa kanila yung salatul jama'a sa masjid, no, hinihimog din sila na isagawa ang sala sa mga unang bahagi. Sa pagpasok ng oras ng sala, gaya ng ating nabanggit, pagkaraan ng adhan, kung gusto niya magsunna siya, pagkatapos isasagawa niya na kaagad yung obligadong sala. Kasi may fadl, gantimpala, kainaman, yung pagsasagawa ng sala kapag pumasok yung oras nito, no? Pero yung sa mga kalalakihan, kailangan niyang pumunta ng masjid at isagawa yung salatul jama'a. Kaya sinabi ni Allah, fastabiqul khairat, magunang kayo sa kabutihan. So itong pagsasala ng maaga o kaya sa mga unang bahagi ng nakatagdang oras nito ay may kainaman. Gandun din sa hadith, sinabi ng mahal propeta nang siya ay tanungin, ayyul amal ahabbu ilallah? Ano yung gawain na lubos na kainam-inam, kaibig-ibig, kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Nung sinabi niya, as-salatu ala waqtiha, ang pagsasala sa nakatagdang oras nito. So yan ay kainaman ng pagsasagawa ng sala, ng maagang pagsasagawa ng mga sala, na kung saan mamaya matatalakay natin na haram, hindi maaari na dinidelay yung mga sala hanggang sa lumabas yung mga nakatagdang oras nito. Ngayon naman mga kapatid, tinalakin ng ating buting Sheikh sa page 81 ng aklat na ito, yung mga mawakit, yung mga nakatagdang oras, yung mismong mga oras ng pagpasok at paglabas ng sala. Sa totoo lang, hindi na natin ito i-detalye kasi sa panahon naman ngayon, alhamdulillah, may mga ito ay habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala na minadali niya sa atin sa panahon ngayon na may mga kalendaryo na ng mga salah, pagpasok at paglabas ng waqt salah. No? Halimbawa, yung mga kalendaryo sa masjid, nakikita natin yung oras ng pagpasok ng sala, o di kaya mga application. Ang mahalaga, legit yung application. Hindi katulad nung una, wala silang mga orasan, kaya nagbabatay sila minsan sa dito yung mga tinatalakay ng ating mga scholar, na minsan tinitignan nila kung tanghaling tapat, yung anino, pumupunta sila sa araw, o kaya tinatapat nilang araw pag nakita nila yung
yung anino ay ganito lumagpas, ganito ganyan, ay ibig sabihin pumasok yung Salatul Zuhur. Ganyan nila ibinabatay noon. Kaya nga dahil walang mga makabagong teknolohiya noon. No, hindi katulad ngayon, alhamdulillah. So naging madali sa atin. So hindi na natin tatalakayin itong mga pagpasok, paglabas kasi napakahirap. Okay, napakahirap. Baka magkaroon pa kayo ng kalituhan. Ang mahalaga, alhamdulillah, ikaw, lalaki, kailangan mo pumunta ng masjid dahil mayroong bilal, mayroong imam na nag-aadhan at nagtatayo ng sala. Sa mga kababaihan, mayroon din naman mga application o di kaya antayin nyo yung pag-adhan ng sala. Maari halimbawa sa isang grupo o kaya sa isang tao na kung magkataon na siya ay nakatira sa gubat, subhanallah, no? Na mag-isa lang siya o sila lang pamilya, walang orasan, walang internet, so kailangan nilang isakatuparan itong ganitong paraan ng pagtingin ng pagpasok ng sala. So binanggit niya rito mga kapatid yung mga mawakit, no? So babanggitin lamang natin yung mga ilan sa mga panuntunan. Una dito Salatul Zuhur, pagkarang binanggit niya rito yung paraan ng pagtingin sa pagpasok at paglabas ng oras ng Salatul Zuhur. At binanggit din dito ng ating Sheikh, sabi niya rito, wa yustahabu ta'jiluha fi awwalil waqt illa fi shiddatil har. Mustahab, sunnah na agahan yung pagsasala ng Zuhur, no, maliban na lamang kapag masyadong mainit ang panahon sa Salatul Zuhur. Fa yustahabu ta'khiruha ila an yankasiral har, no, antay munang ang sunna ay didelay ng konti hanggang sa maibsan o kaya mawala yung init. Kasi nabanggit, kasi dati, subhanallah, pag tanghaling tapag, napakainit. Kaya may mga nabanggit na hadith na kapag idha shaddal har, kapag sobrang init, lalo na sa panahon ng mahal propeta, mga sahaba, disyerto, walang aircon, walang electric fan, minsan inantay muna nilang gumaan yung init sa kanila itatay yung zuhur. So may mga valid reason. Ngayon, alhamdulillah, sa panahon natin ngayon, masjid, nakatakip, tapos meron pang electric fan. So, hindi na kailangan dinidili yung Salatul Zuhur. So, gagawin na siya sa nakatagdang oras niyo. Pagka Salatul Zuhur, mag-aantay muna tayo ng ilang minuto bago ang ikama para preparation ng mga nagwudu. Pangalawa, Salatul Asr, pagkarang binanggit niya rin yung oras ng pagpasok nito at paglabas nito, at binanggit niya rin na sunna yung pagtata'jil, agahan yung pagsasala nito, at tinawag din ang Salatul Asr na Salatul Wusta, no? Binanggit ito, kainaman ng Salatul Asr, na ito yung nabanggit sa Suratul Baqarah na hafidhu ala salawati was salatul wusta. Pangalagaan niyo yung mga salawat, pagkarang binanggit niya bilang special na pagbabanggit ang tinatawag na salatul wusta, at nabanggit sa mga hadith na ang tinutukoy dito ay Salatul Asr. Nagpapakita daw, sabi ng mga scholar, kung gaano kainam ang Salatul Asr na hindi nararapat iwanan ng tao ang Salatul Asr. Kaya nabanggit sa ibang hadith na sinumang iwanan niya ang Salatul Asr ay mapapawalang bisa ang kanyang mga gawain. Ganito kahalaga, kapanganib ang pag-iwan ng Salatul Asr na dapat pangalagaan ng Muslim. Pagkaraan, ikatlo, Salatul Maghrib, no, binanggit niya yung oras ng pagpasok at paglabas nito, at yun na nga, sunna din yung pagsasala ng Maghrib sa nakatagdang oras nito, lalong-lalo ng Salatul Maghrib mga kapatid, na maiksi lang yung oras nito. Mga 30 minutes, minsan 40 minutes, papasok na yung Salatul Isha. So huwag mong i-delay ang Salatul Maghrib. Ikaapat, Salatul Isha, ganun din, binanggit ng ating Sheikh dito yung oras ng pagpasok nito. At dito may masala rito mga kapatid, brothers and sisters, yung Salatul Isha na minsan may nagtatanong din na sunod daw yung pagtataakhir ng salah. Una, banggitin mo natin sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan, tama na kapag nagkasundo ang isang jamaan na itaakhir nila yung Salatul Isha kahit pa sa thuluthul layl, sa mga huling bahagi ng gabi, ay ito ay may kainaman o kaya ito ay nabanggit na mustahab nga. Pag nasigurado natin na kaya ng mga isang grupo na pwedeng itaakhir kaunti o kaya itataakhir nila sa ating gabi, masisigurado nila lahat nila masasalahan, no? So pwede lang itaakhir, pero kung makita nila na talagang hindi rin kaya, lalo na sa panahon natin ngayon, ay mas may namsalahan na kaagad yung isya sa nakatakdang oras na. Bakit mo pa itataakhir na pag alam natin na yung mga iba, kapag umuwi sila ng bahay, ay hindi na nila masasalahan. Maaring pag natulog sila ay wala na, mawala na yung isya. So minsan titignan nung imam
Okay, titignan nung imam yung kalagayan. Okay, so lalo na sa panahon natin ngayon, minsan mas mainam na isasalahan na kaagad yung isya sa nakatagdang oras nito. Sa mga kababaihan naman, dahil hindi sa kanila obligado ang jamaa, pwede nilang itaakhir din yung isya. Itaakhir nila, i-delay nila. Okay mga sisters, ang mahalaga lang, sigurado nila, natitiyak lang niya na masasalahan niya bago siya matulog. No, bago siya matulog, o di kay matitiyak niya na gusto niyang itakhir, matutulog na siya, basta nasa puso mo talaga nasasalahan mo. Kasi may mga tao, itatakhir ko siya, pero sa puso niya hindi rin niya sasalahan. No, naghahanap lang siya ng rason para hindi niya may sagawa yung salatul isya. So ikaw ang labis na nakakaalam sa sarili mo, no? So sa mga kababay, alhamdulillah, hindi obligado sa inyong salatul jamaa, pwede mong itaakhir. Ang bigyan din mo lang, siguraduhin mong masasalahan mo to bago ka matulog. Yun ang sa akin, okay? Yun ang mas mainam. Kaya mas mainam, kung makita mo na pagod ka masyado, salahan mo na kaagad bago ka magpahinga, bago ka matulog. No? Dahil alam natin na kapag minsan nakatulog ka ay hindi ka na mahirapan ka na gumising para masalahan to. So para makasigurado ka, salahan mo na kaagad yung salatul isya. So binanggit lang natin itong masala ito kasi minsan may mga nagtatanong, baka mamaya may mga nagtataakhir ng sala sa bahay, mga kababaihan ay pinipintasan o minamasama. Ito ay masala sa Islam na pag-usapan at merong hadith na pwedeng tinataakhir yung isya. No? Halimbawa sa mga kababaihan, pero yung binigyan nating diin na binigyang kondisyon na ang mahalaga matitiyak mo na masasalahan mo, hindi mo makakalimutan kapag tinaakhir mo. Pero kung hindi mo natitiyak na masasalahan mo, kailangan mo ng salahan sa nakatagdang oras nito. Ngayon, binanggit din dito ng ating buting Sheikh, mga kapatid, yung ilan sa mga usapin. Makruh, yukrahun naum qabla salatil isya. Yukrahun naum qabla salatil isya. Makruh, hindi kaaya-aya. Makruh po mga kapatid, ang pagtulog bago ang salatul isya. Ano ibig sabihin to? After salatul maghrib, no? Matutulog ka. Makruh. Makruh, no? Hindi haram pero makruh siya, hindi kaaya-aya. Bakit? Bakit ginawa siyang makruh? Dahil maaring tuloy-tuloy yung pagtulog mo hanggang sa hindi mo na masalahan yung isya. So kaya ginawang makruh yan ng mahal na propeta. So sana mayroong mga nabanggit na ilang hadith na ginawa makruh ang pagtulog after maghrib. Hindi sa ibang paniniwala na keso ganyan o di kay mga pamaihin. Hindi ganon. Ang dahilan lamang kung bakit siya naging makruh ay dahil maaring alam natin na kapag natulog ka, baka tuloy-tuloy na yung pagtulog mo hanggang sa subhanallah. Dumating yung salatul fajr na wala na yung oras ng isya, kaya ginawa siyang makruh. Ganon din sabi ng ating Sheikh rito, wa yukraul hadith ba'daha wa huwa tahaduth ma'an nas. Subhanallah, makruh din yung pakikipag-usap, pakikipagbangayan sa ilan sa mga tao pagkaraan ng isya. Ginawa din siyang hindi kaaya-aya dahil minsan nandun na yung nasasayang yung oras o di kaya nakakapagsalita kayo ng mga hindi magaganda kapag nasobrahan. Ibang usapan kung mga mahalagang importante o di kaya nagdudulot din minsan ng overnight na walang kapakinabangan na nagre-resulta para maiwanan halimbawa yung salatul fajr kasi minsan may mga nag-overnight hanggang sa tapos saka sila matutulog kapag malapit na yung fajr. So, subhanallah, nagre-resulta ng para maiwanan yung salatul fajr. Kaya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya kapag after isya, minsan natutulog siya kaagad at gumigising siya sa hating gabi, nagtatahajjud, hinihintay niya yung salatul fajr. Okay? Kaya makruh, sabi ng ating Sheikh, yung pakikipag-usap ng walang katuturan at yung pag-overnight ng walang katuturan din. Pero yung pag-overnight na mayroong dahilan na banggit niya rin dito na pagtatahajjud, pagbabasa ng Quran, pagdidikir at hahantayin mo yung salatul fajr, walang problema. Ito ay ibada, pagsamba. Pero yung mga pakikipag-usap, panonood, nag-overnight ka na walang katuturan at nagdudulot, nagre-resulta ng pag-iwan sa salatul fajr, ito ay nagiging haram. Kaya minsan may mga nagtatanong, Sheikh, Ustad, bakit minsan hindi ako nagigising sa salatul fajr? No? Pero kung tatanungin mo siya, ano pala ginagawa mo? Minsan makikita mo, pagtatanong mo, nag-overnight siya ng walang katuturan, natutulog na siya ng 1, 2 a.m. Siyempre, subhanallah,
No, napakabigat. Ang pagitan lang nung 2-3 oras darating ang Fajr, nag-overnight siya, siyempre napakabigat ng tulog. Kaya nga minsan nagiging mustahab yung pagtulog ng maaga na ang niya mo ay para magising ka sa gabi, para magtahajud o di kaya magsalatul Fajr, mga kapatid. So ito lamang, panglima yung salatul Fajr, binanggit niya rin dito, yung oras ng pagpasok at yung paglabas ng Salatul Fajr. So sabi ng ating Sheikh, ito yung mga mawakit, ito yung mga nakatakdang oras na hindi nararapat yung pagtataakhir, pagdidili nito hanggang sa mawala yung oras ng sala dahil mayroong mga babala sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit po sa Quran. Halimbawa sa Suratul Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawail, no? Isang uri ng kaparusahan sa mga taong nagsasala. Subhanallah, tinawag sila ni Allah lil musallin, mga may kaparusahan maging yung mga nagsasala. Anong dahilan? Alladhina hum an salatihim sahun, na kung saan ang kanilang mga sala ay tinataakhir, dinidelay nila hanggang sa lumalabas yung oras ng sala. Subhanallah. So ibig sabihin, maging yung mga nagsasala, kung di sila maging maingat, nakakagawa din sila ng malaking kasalanan, yung pagtataakhir nila. Okay? So isa sa aral nito, kung malaking may babala at may kaparusahan yung nagtataakhir ng sala, ano pa kaya yung hindi nagsasala? Subhanallah. Okay? Pero ang punto natin dito, mga kapatid, haram yung pagtataakhir po ng sala dahil merong tong babala at merong tong kaparusahan. So huwag nating madaliin ito. Sa mga kalalakihan, no, kailangan mong magtiis at kailangan mong maging maaga at pumunta ng sumabay sa salatul jama'a. Maliban na lamang kapag ikaw ay musafir, may mga dahilan ka, traveler, no, mga ahkamus safar, pag yung tao naglalakbay, so inshallah di bali matatalakay natin yan sa ibang mga paksa na minsan yung nagta-travel, pwede niyang pagsabayin yung dalawang magkapatid na sala, yung Zuhr at Asar. Kahit hindi niya salahan yung Zuhr, sasalahan yung Zuhr sa oras ng sala. No, itatakhir niya. Mamaya, sa mga susunod na episode, inshallah ta'ala, ay madadaanan at matatalakay din natin. Ito, ang pagpunto natin, yung hindi naglalakbay sa lugar niya. Minsan, nag-aadan ng Zuhr, nag-aadan ng Asar, nag-aadan ng Maghrib, tinatakhir niya, ayaw pumunta ng masjid hanggang sa mawala na yung oras ng sala. So, mayroong kaparusahan at pananagutan yan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito, mga kapatid, yung pagtatalakay ilan sa panuntunan ng unang kondisyon, yung pagpasok ng oras ng sala. Bilang panghuli rito, kaya binanggit daw ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sinumang makatulog o kaya makalimutan niya yung sala, pagkagising niya, salahan niya kaagad. No, salahan niya kaagad. Huwag na niyang antayin na dumating pa yung oras ng sala. So ito yung mga masala na paggising mo ay salahan mo na kaagad, no? Mag-ablution kaagad, salahan mo na kaagad yung sala na na-miss mo dahil sa pagtulog, no? Dahil sa pagtulog. So sasalahan mo siya kaagad. Okay, ngayon mga kapatid, ikalawang kondisyon dito na nabanggit ng ating Sheikh, thaniyan satrul aurah. Okay, ang ikalawang kondisyon ng sala ay ang pagtakip ng aura. So, ikalawang kondisyon na kailangan mong gawin ay kailangan mong takpan ang iyong aura. So, anong ibig sabihin ng aura? Sabi ng ating Sheikh, وَهِيَ مَا يَجِبُ تَغْطِيَتُهُ وَيُقَبَّحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحْيَ مِنْهُ. Anong ibig sabihin nito? Ang aura ay anumang obligadong takpan mula sa katawan ng tao at maituturing na kapintasan o di ka nais-nais kung ito ay lumantad o makita sa isang tao. So ito yung ibig sabihin ng aura, yung ano pa mang obligadong takpan, no, mula sa katawan ng tao. So mayroong mga halimbawa sa kalalakihan, ang kanilang aura ay mula dito sa pusod hanggang sa tuhod. Ito yung kailangan takpan na hindi pwedeng nakikita sa mga kalalakihan. Ito yung wajib na takpan. Sa mga kababaihan, ito ay ibang masala sa mga kababaihan, yung aura nila. Pero ang punto natin dito, mamaya tatalakay natin, ano yung aura ng lalaki at aura ng babae sa sala. Okay? Pero yung sa labas ng sala, yung sa mga kababaihan,
ibang masala to, masala khilafiyya, wajib ba yung niqab, wajib ba yung ganito ganyan. So ito ay ibang masala mga sisters, no, walang pag-aalilangan na mainam yung pagninikab, no, mainam yung pagninikab, pero yung masalang ito ba obligado, inshallah taala, di ba, baka maaring madaanan natin sa ibang kabanata o sa ibang pintuan, ibang chapter ng paksa na ito. Pero ang pinakapunto natin dito sa salah. Ano yung aura ng lalaki at ano yung aura ng babae sa sala na dapat niyang takpan kapag siya ay magsasala, no? So ito yung una mapanuntunan sa aura ibig sabihin ng aura, no? Ngayon sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng palamuti, maayos na damit sa pagtungo sa bawat masjid. So ito ay hinabilin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag tayo ay magsasala ay suotin natin yung magandang kasuotan natin. So isang kapintasan na kapag ikaw ay pupunta sa mga ibang okasyon o ibang kalagayan, ibang lugar, napakaganda. Pero kapag ikaw ay pupunta ng masjid, okay, ikaw ay magsasala, na kakaharapin mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, ang isusuot mo yung pinakapangit sa mga kasuotan ka damit mo. So ito ay isa sa hindi magandang gawain, kapintasan. Subhanallah. Bas lubos nating dakilain si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din sa hadith, la yaqbalullahu salata haidin ay baligin illa bi khimar. Hindi daw tatanggapin ni Allah ang sala ng babaeng dumating na, ibig sabihin balig na siya, nasa tamang edad, na kapag siya ay magsasala na hindi na nakatakip yung ulo niya. Mamaya tatalakay natin yung aura ng babae sa sala, no? Binanggit din dito mga kapatid, mga sisters ng ating Sheikh bilang paalala po sa atin na huwag pangalagaan daw natin yung ating aura, lalong-lalo na po sa mga kababaihan na nabanggit niya rito yung mga ilang aya na itong mga paglantad ng aura ay ito ay gawain ng mga hindi mananampalataya, ito ay gawain, no, pag-uudyok ni Iblis at ni Shaitan na gusto niyang ilantad ng mga lalaki, lalo na mga kababaihan, ang kanilang aura para sila ay maging fitna, lumaganap yung fitna, mga kahalayan, subhanallah. So ito ay pinaalalan tayo ng ating Sheikh, no, na pangalagaan natin ang ating mga aura, lalong-lalo na sa mga kababaihan na lubos silang minsan nagiging fitna, no? So kailangan nilang pangalagahan ang kanilang aura, lalong-lalo na sa mga kasuotan, na huwag silang nagdadamit ng mga kasuotang nagiging fitna, yung maiksi o di kaya nakikita yung bakas ng katawan o di kaya hindi sila nagtatakip ng veil. Subhanallah, ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Ganun din na yung pagpapabango kapag sila lumalabas, ito rin na hindi pwede dahil pinagbawal ito ng relihiyong Islam dahil nagdudulot ito ng fitna. Ngayon mga kapatid, bilang panghuling talakay dito sa hinggil sa panuntunan ng aura, ay ito na nga yung nabanggit ko na ano nga ba yung aura ng lalaki at babae sa salah kapag siya ay magsasala, no? Sa lalaki ay sa pagitan ng puso at tuhod ang aura na dapat takpan, pero nararapat ding takpan ang balikat dahil sa ibang hadith, no? Itong balikat dahil sa ibang hadith na nabanggit na kailangan takpan, at gayon din na ipinag-utos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpapalamuti, maganda at maayos na kasuotan sa tuwing magsasagawan ng sala, tulad ng nabanggit nating aya sa Suratul Araf, yung kanina binasa natin na ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. So hindi ka aya-aya na nakikita ang balikat, no, kailangan itong takpan. So, bilang pangkalahatan, kailangan natin magsuot ng magandang kasuotan na natatakpan yung aura natin sa mga kalalakihan. Ngayon, sa mga kababaihan, itong bibigyan din natin, no, sa babae naman, ang kanyang aura sa sala ay ang buong katawan niya maliban sa mukha at dalawang kamay. Ulitin ko, sa babae, ang kanyang aura sa sala ay ang buong katawan niya maliban sa mukha at dalawang kamay. Ibig sabihin, magsasala ang babae na nakikita ang kanyang mukha at dalawang kamay. Ibig sabihin, walang takip ang kanyang mukha at ang kanyang kamay. Kung walang nakakakita sa kanya, tulad halimbawa kung siya ay nagsasala, kung siya ay nasa bahay, doon siya magsasala na walang nakakakita sa kanya, no, hindi niya tatakpan ang mukha niya at ang dalawang kamay niya. Ito yung sunnah, no, na paraan ng pagsasala ng babae pagdating sa pananamit, no.
Subalit, pero kung magkataon na may nakakakita sa kanya na hindi niya mahram, ay kailangan niyang takpan ang kanyang mukha at dalawang kamay habang nagsasala. Anong ibig sabihin nito? Nabigyan din natin to sa mga sisters. Kapag ikaw, sister, ikaw ay magsasala sa bahay, ikaw lang, mag-isa ka lang. At itong nabanggit natin sa mga nauna na mainam ang iyong sala sa iyong tahanan, sa iyong sa loob ng bahay, magsasala ka na hindi nakatakip ang iyong mukha at ang iyong dalawang kamay. Nakalantad. Okay? So, alhamdulillah, sa mga kabi, alam nila to, meron silang ginagamit, halimbawa, yung mukna, tinatawag na mukna, maganda yun, no? Ang mahalaga, hindi maiksi at medyo maluwag, ganun din yung dito, okay? At yung paa, kailangan po nakatakip. Yung dalawang paa, mga sisters, kailangan po natatakpan yan. Ang pinahintulot lang, o tiya sabihin natin mustahab, sunna, natatanggalin ay hindi nakatakip ay ang mukha at ang dalawang kamay. Ito yung aura ng babae sa salah. Okay? Maring may marinig kayo na scholar, kailangan din takpan ng dalawang kamay. Walang problema. Pero ang sa akin, bilang na-review natin yung masala na ito, no, na ang tama rito ay hindi dapat nakatakip yung mukha at yung dalawang kamay. Dapat nakalantad yan. Kapag siya ay magsasalang, walang nakakakita sa kanya. Halimbawa, sa kanyang sala, sa kwarto o di kaya sa loob ng bahay. Okay po? Pero kapag sa labas siya, halimbawa lang, nagkataon na siya ay magsasala sa labas na maaaring may dumadaan. Halimbawa, may dumadaan na mga kalalakihan. So may mga senaryong ganyan. Kailangan niya magsala. Magsala kang nakatakip ang iyong mukha. Kasi kapag magsasala kang may mga dumadaan, halimbawa, no, mga ganitong senaryo, may mga senaryong kailangan mo nang gawin ng sala sa isang lugar na dahil mawawalan yung oras na salahan mo, pero dapat takpan mo yung mukha at takpan mo ang dalawang kamay para hindi nakikita, hindi natititigan ng iba ng mga kalalaki ang hindi mo mahram. Okay mga sisters, so ito yung aura ng lalaki at babae sa sala. So ito yung mababanggit lamang natin dito mga kapatid, brothers and sisters, hinggil sa dalawang unang kondisyon, yung dukhulul waqt, pagpasok na nakatagdang oras. Pangalawa, yung satrul aura, pagtakip sa aura. So ito yung dalawang kondisyon ng sala. Next week, inshallah ta'ala, dudugtungan natin yung iba pang mga kondisyon ng sala. So kung meron man kayong katanungan, clarification, o di kaya ano pa man ay i-private message nyo lang sa akin, i-copy paste nyo yung link ng post at i-message nyo sa akin. So naway naging napulutan po natin ng aral at naging kapaki-pakinabang at dagdagang panawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman at naway magpatuloy tayo, no? At patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa landas na ito sa pagsasaliksik ng kaalaman. So hanggang sa muli, jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa akhiru da'wan alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.